Mapagpalang umaga po sa lahat. At tayo may mag-devotion ngayon. At bago po yan, let's pray. Lord, maraming salamat po sa umaga na ito. At tulungan niyo po kami maintindihan itong devotion. Hindi po para kami magkaroon ng yabang, kundi po mas maintindihan ka po namin. Mas lumalim po ang magandang relasyon po namin sa inyo. At mas magawa po namin ang tama para sa inyo, Panginoon. Lord, patnubayan niyo po kami ngayong araw. I-bless niyo po yung mga kasamahan ko po na nakikinig din dito. At lahat po, pati mga hindi po makakarinig nito, naway maiabot po namin ang mensahe po lagi ninyo sa kanila. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Ang ating devotion ngayon ay tungkol sa ito ang titulo, Jesus nagturo tungkol sa kayamanan. Sa Matthew chapter 16 verse 21, sinasabi, "Huwag kayong mag-impok para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa lupa, kung saan ang tanga at ang kalawang ay sumisira, at kung saan ang mga magnanakaw ay nanghuhukay at nagnanakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, kung saan walang tanga o kalawang ang sumisira, at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi nanghuhukay o nagnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso." Ulit po, itong English version po nito ay nakuha po sa gty.org. Okay? Gayunpaman, siguraduhin ito, hindi itinataguyod ni Jesus ang kahirapan bilang isang paraan ng espiritualidad. Parehong kinikilala ng luma at bagong tipan ang karapatan sa material na pag-aari kabilang ang pera, lupa, hayop, bahay, damit at anumang bagay na matapat na nakuha. Sa katunayan, ang pangunahing katotohanan na pinagbabatayan ng mga utos na huwag magnakaw o mag-imbot ay ang karapatang magkaroon ng personal na ari-arian. Inaasahan at inuutusan ng Diyos ang kanyang mga tao na maging bukas palad. Ngunit inaasahan at iniutos din niya na hindi lamang tayo magpasalamat sa mga biyayang ibinigay niya, kundi magkaroon din tayo ng kasiyahan mula sa mga ito, kabilang na ang mga material na pagpapala. Ang Panginoon ay saganang nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay na ikalulugod. May kita niyo sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ang talatang ito ay espesipikong itinuturo sa mga mayayaman sa kasalukuyang sanglibutang ito, ngunit hindi ito nag-uutos sa kanila na alisin ang kanilang sarili sa kanilang kayamanan. Sa halip, binabalaan sila nito na huwag maging palalo tungkol dito o magtiwala dito. Ito ay kung paano natin ginagamit ang ating mga ari-arian para sa mga layunin ng kaharian ang mahalaga. Kaya, tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Paano mo tutukuyin ang iyong pangkalahatang mga saloobin sa pera? Ano ang layunin nito sa buhay ng mananampalataya? Paano natin ito haharapin? Ano ang ilan sa mga pinakadakilang pang-aabuso o hindi pagkakaunawaan ng pera na bumagsak sa iyong buhay o binaluktot ang iyong kalayaan dito? Napakaganda mga tanong. So let's pray. Lord, salamat po Panginoon sa gabay ninyo sa aming araw. At naway Lord, talagang magamit namin ang pera para sa inyong kaluwalhatian at hindi sa aming pagmamayabang. Lord, ulit, paspasan niyo po ang lahat. At naway, Lord, kami po ay magkaroon ng magandang araw. Protektahan niyo po sila sa lahat ng mga bagay na masasama at sakit, Lord. Ulit, Lord, bigyan niyo sila ng mga biyaya, magandang araw, at pinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen.